Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi bagayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration. Sa Katagala bagabayan, akala mga paninira ay may totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Robel Ferrer Official. Meron siyang 60 na mga comments. Nandiyan po si Shane Sibal. Meron siyang 55 na mga comments. Ang name ni user or Nimi Hasigawa. Meron siyang 35 lahat ng mga comments. Nandiyan po ang name ng user or name na Erlinda Abonita. Meron siyang 34 na mga comments. And Ana Cordoba. Meron siyang 21 lahat ng mga comments. Again, sige kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ating po mga channel members. Nandyan si Katita Dar, Cosmo Defender, Pusong Inami, Barbara Butler, Susan Torres, Elmon Casellejo, Samle Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin makabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or donation makabayan. And also pang lemon po ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Carclia F. Nagbigay sa atin ng $10. Thank you so much. At saka meron pong comment or message po si Ma'am Carclia makabayan. Siya nga pala, sa hindi pa po nakakilala po kay Ma'am Carclia, siya po ay isang Marcos vlogger makabayan. Isa pong pro admin na vlogger. Isa rin po dyan sa idol ni Sir Ivan. Hello po Ma'am Carclia. Sabi niya, hello Sir Ivan, nagtatangahan ba itong si Badong? Panoorin niya mga vlog ni Richard Hiderian, palaging pinagtatawanan si BP ni Richard at saka ni Ronald Llamas dahil sa kabubuhan niya. Well actually, nakikita ko rin po yung vlog po ni Sir Richard Hiderian, Ma'am Clea. Yes, di ba lagi niyang in-interview itong si Llamas? Pati po po itong si Christian Sgira, lagi rin po niyang in-interview ito pong si Llamas. At minsan nga, mapag-usapan na doon ito pong si Badong. Si Badong na mukha pong na-stroke mga kabayan. Again, taga-sounds po, Ma'am Carclia. And also, i-greet natin ang belated happy 49th birthday kay Samway Vlog. Happy birthday. And also, happy 74th birthday kay Emmy Griffith. Greetings from John Wick. And also advance happy birthday, 96th birthday sa mother ni Jemuel Tarusa. And also, siyempre, i-greet natin po ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday. Also, i-greet po natin, siyempre, ating po mga suki, mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Lynn Gonzalez, Call of Duty. Siya nga pala, isa rin po yan sa favorite po na game si Sir Ivan, ang Call of Duty. Nandyan rin po si Joselisa Moises. And hi to Papa Adilio, Amy Mapalad, Brian Baltasar, Trexie Velia, Florfi Gumapak, Maria Cristina Manimbao. Hi also kay Erlinda Abonita, Gloria Marquez. Nandiyan rin po si Tess Faraon, Gemma Camarines, Renato Valiner, and hi to MCS. Siyempre, pasalamatan rin po ng mga kabayan ang ating po mga viewers na hindi po nag-escape ng ating advertisements.
Thank you so much. And hopefully kayo pong lahat na hindi nyo po skip ang ads po ni Sir Ivan. Kasi dyan po nakaka-revenue si Sir Ivan mga kababayan. Konting favor lang po, sana hindi po natin skip ng konti ang ating pong mga advertisement. Okay? So anyways, kumusta ang lahat? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, doon po sa ating kababayan po nakagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad yung mga umaga kasi marami pong mga baon na mga pasabog sa Sir Ivan at mga balita na magamit natin po ipandibang po sa mga ipinapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers at lalo na dapat natin silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kababayan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so ngayong araw, it's Sunday mga kababayan, it's weekend at saka hopefully po nakapagsimba ng lahat. Importante ho yan mga kababayan para meron tayong blessings. At saka kailangan rin po natin pong humingi ng patawad sa ating Panginoon kay Lord Jesus Christ sa mga kasalanan natin pong nagawa araw-araw mga kababayan. So please, don't forget po na magsimba every Sunday, okay? So kahapon mga kababayan ko, siya nga pala, good morning rin po sa mga membro po ng KOGC. Nakatulog na ba tayo? Balita kasi ni si Ivan, meron nang nangyari sa compound ninyo kahapon. Meron bang nangyari kahapon? So, mga kababayan ko, talagang nagulat lahat, no? Talagang sumabog po yung social media, mainstream media, pati po yung Facebook at saka yung YouTube at saka lahat po ng mga accounts ng mga pro-admin ng mga vlogger mga kababayan. Sumabog kahapon at very, very busy. Dahil po merong nangyari, kasi nga, di ba, nag-raid kahapon po yung mga kapulisan natin doon po sa compound po ng KOGC mga kababayan. Yan po sa pangunguna po ng ating matikas na si General Torres mga kababayan. Siya po ang Regional Director po ng PRO 11 dyan po sa Davao City. So ako po hangang-hanga talaga kay Torres mga kababayan. Kasi si Torres talagang hansalot yan kasi Ivan. Napakatikas, talagang matapang si mga kababayan at hindi ito nagpapasindak po sa mga sinasabi dito po na ng taga KOGC, ng mga mainstream media po ng taga KOGC. Kahit nga 'di ba siya po sinisiraan mga kababayan at kahit na lang po ano itong mga pinagsasabi po ng mga reporter po ng taga KOGC ng SMNI na mga fake news mga kababayan. Ang dami pong fake news kahapon. At saka tayo pong mga viewers na talagang nakasunod po sa balita, either sa SMNI man, sa GMA or saan mga reporter sa One Mindanao kasi ang dami talaga pong nag-cover mga kababayan. Ilan talagang sari-sari po ng mga mainstream media nandun sila. Kasi alam na mga kababayan na magkakaroon talaga po ng raid doon po sa KOGC kasi nga siniserva nila po ng warrant of arrest ito pong si Kibuloy. Ayaw talaga pong i-hand over ito pong si Kibuloy na kung saan alam mo natin na meron siyang kaso dito. Isa pong fugitive, ito pong si Kibuloy at wanted din po sa US mga kababayan. Pero yan pa rin po at pilit na tinatago ng taga KOGC, mga membrong alam makabayan, lalo na yung head nila, yung si, nakalimutan yung name Amy ba yun? Basta yung lagi pong nag-iingay makabayan na martial law daw nangyari, illegal daw ang ginagawa dito na pag-raid po sa KOGC, kasi daw yung ipinakita daw na warrant of arrest ni Torres makabayan, iba daw yung address na binanggit doon. Iba, di ba? Di ba nakausap po si Torres at saka yung pong si Torion makabayan, ang kanila pong legal advisor at saka siya po yung abogado po ni Kibuloy. Di ba nakausap sila? Pero sige itong singit, itong isang babae nandyan sa likod makabayan, yung lagi pong nag-iingay, yung pong babae na yon, siya po yung nanawagan sa buong hanay daw, mga membro po ng KOGC na 8 million daw lahat, magmamarcha sila, pupunta doon sa Malacanang makabayan, mag-people power na sila. Yes, siya po yung nag-ingay na yon. So at least dito doon po sa pag-uusap ni Torion at saka ni Torres, so itong si Torion wala siyang magawa. Kasi alam niya po yung batas makabayan. Kasi kapag harangin niya po yung isasagawa po na yung isinasagawa po na raid, yung paglusob po doon sa loob po ng KOGC ng kapulisan natin, kapag harangin yon, alam niya na siya po yung makakasuha makabayan. Yan kasi po ay obstruction of justice. So alam niya.
Pero ito kasi po mga tauhan na mga KOGC, mga membro, mga hard-headed kasi mga kabayan. At least itong si Torion, inadvisean niya ang kanyang mga tao na hindi po luluso mga kabayan. Doon po sa mga vlogger na maggunggong na yon, mga tauhan po ni Kibol na mga kabayan, sila si Boss Dada, yung malaking mama, na maliit po yung utak mga kabayan, na mukhang dabungal. Talagang ang dami mga fake news sinabi doon. Ano yan, Sir Ivan? Kasi unang isa rin po siya nagsabi doon na 6 daw lahat yung namatay mga kabayan dahil daw sa warrant of arrest. 6 daw yung namatay. Pero napag-alaman ho natin na hindi pala lahat namatay mga kabayan. Isa lang po ang namatay doon. Yun pong na-stroke. Yung na-stroke na yun, he's already, lalaki kasi mga kabayan, he's already 51 years old at saka meron po siyang sakit po sa puso at saka nag-stroke mga kabayan. So, hindi pa ho nangyari yung mga raid since before mga kabayan, may sakit na talaga yun. At saka siya po ay nag-suffer po mga kabayan sa kanyang heart. So, siguro dahil po sa kulang na po sila dito sa tulog, stress na at saka medyo nagpanik mga kabayan kaya siguro nag-trigger po ang kanyang puso, siya po ay na-stroke. So yun po ang history. Hindi po dahil sa warrant of arrest mga kabayan. Yan po ay taliwas sa mga sinasabi po ng mga membro, ng mga vlogger rin po ng kabilang kampo mga kabayan, ang mga vlogger po ni Kiboloy. Namatay daw dahil sa warrant of arrest at dahil sa paghalugog mga kabayan, namatay daw ang iba. Nahimatay sila, hindi po namatay, kundi nahimatay mga kabayan. Nahimatay sila dahil po sa init, kulang sa tulog, at saka ilang days na mga kabayan, walang tulog kasi sila po ay nagbabantay. Baka daw lulusob yung kapulis sa mga kabayan. So sila po ay nagpanik, baka iba po ang kanilang pakiramdam sa time na po na nandun na po yung pulis sa labas mga kabayan. Siguro nagpanik sila kaya sila po ay hinimatay. Kaya lang ito kasing mabait po at saka hindi po fake news na isang mainstream media mga kabayan, nag-mainstream media pero ngayon sila na po yung vlogger, ang SMNI. Kasi ang sabi ng mga kabayan sa DZAR, post na sa DZAR, breaking news, 6 na misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ, KOGC, ang kumpirmadong nasawi. Tingnan nyo, kumpirmadong nasawi, 6 na makabayan sa nagpapatuloy na pagkubkob ng mga pulis sa pamumuno ni Nick Torre sa religious compound. Ayon sa ulat, dahil ito sa ginamit na tear gas daw, makabayan, nang pumasok ang mga pulis at sa taas ng emosyon sa loob. Actually, yan po'y dinibang po ng spokesperson po ng PNP makabayan na hindi po na hinimatay yung lima na dahil daw sa tear gas. Kasi ang tear gas makabayan, malayo po sa kanila yung tear gas. Yung mga hinimatay, doon lang po sa area sa loob makabayan at saka doon sa labas na malayo po sa tear gas. Yan po'y dinibang po ng spokesperson po ng PNP. Di ba? Napaka-fake news talaga eh. At saka yung isa, yun po talaga ay namatay makabayan dahil po siya ay na-stroke. At saka before ako magpapatuloy po sa ating opinion, kasi meron kong nakita makabayan na kung saan isang picture, ito talaga po ay bumungad sa kanila at talaga po sila po ay nagulat at natakot makabayan. But before that, ipakita ko muna sa inyo, ito pong balita po ng UNTV para ito po parang recap na makabayan sa buong nangyari kahapon sa raid po doon sa KOGC. For more details, let's watch this. Alas 3:40 kaninang umaga, nagmarcha patungo sa harapan ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City ang malaking bilang ng mga pulis. Ilan sa mga ito ay mula sa iba't ibang police station sa rehiyon sa pangunguna ni Pier 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Layo ng mga ito na magsilbi ng warrant kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at sa 4 na kapwa niya akusado. Pero bago pa man tuluyang makalinya o makaporma ang mga pulis, nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan nila at ng abogado ng KOJC. Giit ni Attorney Israelito Torion, kailangan munang magpaalam sa pamunuan ng KOJC bago nila pasukin ang compound. Magtatanong lamang po kami kung ano pong basihan, anong warrant of arrest pa yan para pwede po nating mapag-usapan. Hindi po kailangan ng dahas, hindi po kailangan ng force. Willing po kami makipag-usap po sa inyo. Ipinakita naman ni Police Brigadier General Torre ang dala niyang alias warrant at iginiit na anuman ang mangyari ay papasukin nila ang compound para isilbi ang warrant.
hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, mag-hain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Sinubukan pang kausapin ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC si Torre at nanindigang labag sa batas ang plano niyang pagpasok. Pero nanindigan si Torre na gigibain nito ang gate kapag hindi nila ito bubuksan at aalisin ang mga nakaharang sa sasakyan at fire truck. Sa huli, pumayag din ng KOJC group na pumasok ang mga pulis. Binalaan din sila na huwag tangkaing hadlangan o harangin ang mga ginagawang paghahanap ng mga pulis dahil makakasuhan sila. Eksaktong alas 5 ng umaga, nagsimulang pumasok ang nasa 2,000 pulis sa pangunguna mismo ni Police Brigadier General Torre. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, SAF, CDM, arresting team, first aid team. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, special action force, civil disturbance management, arresting team, first aid team at ilang kinatawan mula sa DSWD. Karamihan sa mga pulis ay may body camera o dalang cellphone para sa documentation. Ayon kay Torre, nagdala sila ng mga heartbeat detector para malaman kung may mga nakatagong tao kahit sa ilalim ng lupa o secret tunnel. May mga dala rin silang generator sets at long-range acoustic device. Nagkaroon naman ng tensyon at tulakan sa pagsisilbi ng warrant matapos harangin ng ilang KOJC members ang mga pulis. Inilak daw ng pulisya ang buong compound bagamat may ilang mga miyembro pang nagpumilit na pumasok sa loob. 5 miyembro din umano ng KOJC ang hinimatay sa gitna ng tensyon. Ayon kay Torre, posibleng nasa loob lang ng compound si Kibuloy kaya nila ito hinahanap. Andyan. I-attempt na lang ilabas yan. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that he finds the light and just surrender and face the charges in court. Hindi pa masabi kung matatapos na ngayong araw ang paghahanap kay Kibuloy. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan dyan nagtatago, bunker. Kaya meron kaming dala-dala dyan heartbeat detector. Kahit isang pie, ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng simento. Sakaling mahuli ito ay dadalhin siya sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Oo, Lalin, kasi kanina, bago tayo mag-ere, meron tayong mga naririnig na mga ulat na merong pumanaw at may mga nasugatan. Kinumpirma ba yan ng mga tauhan ng pulisya dyan sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Pastor o kay Apollo Kibuloy? Rosalie, ayon kay Police Major Catherine De La Rey, itong spokesperson ng Piero 11, hindi totoo na mayroong ito na namatay. Merong isa daw na na-stroke. Pero hindi tayo doon sa pagsisilbi ng warrant of arrest dahil ilang araw na daw itong miyembro na ito na hindi nakakatulog o hindi nakapagpahinga ng maayos dahil nga sa kanilang pagbabantay dito sa mismong compound. Pero kung sa dahilan ng pagsisilbi ng warrant of arrest, kaya ito ay ay wala pong katotohanan dyan, Rosalie. At yung iba namang na hinimatay dahil na riin sa walang pahinga at walang tulog. O di ba? Sinungaling po yung isimin na makaabayan. Lahat ng mga vlogger po ni Kibuloy at saka yung mga alipuri sila, napaka-sinungaling. Gin-hype nila ngayon, talagang po sila yung balita makaabayan na 7 daw talaga yung namatay. Kahit nga dito po sa term po na ginamit ng kanilang alipuris makaabayan, na sabi po, meron nilagay dito yung killed daw, yung sabi dito ni Nena Bellatrix, 2,000 police and killed 1 missionary. Tingnan nyo, killed 1 missionary. Ibig sabihin may pinatay po makaabayan. Killed 1 missionary and nearly killed 4 more just to get that 10 million bounty. Gunggong talaga eh. Mas desperate ba daw sa pera si BBM kaysa kay Marcos Sr.? Ang pangit mga sinasabi makaabayan. Yan po yung mga alipuris po ng KOJC. Tingnan nyo, dahil daw sa 10 million pesos na bounty, ito kasing mga membro ng KOJC at saka itong mga vlogger makaabayan, hindi kasi sila naintindihan at ayaw lang intindihin po ang trabaho po ni Torre. Si Torre, nagpapatupad lang po siya sa batas makaabayan kasi meron ang kaso itong si Kibuloy. Wanted po siya sa US at meron siyang kinakaharap po na kaso dyan po sa Pilipinas. Di ba meron nang warrant of arrest? Noon lagi niyang sinasabi makaabayan, itong si Kibuloy, sinasabi niya noon na dapat daw ilagay daw sa proper forum na lugar doon sa Korte Makaabayan ang mga reklamo daw or may mga kaso sa kanya. 'Di ba? Nung una, doon merong hearing doon sa Senado, may hearing po doon sa Kamara. Ngayong nilabasan na siya ng warrant of arrest Makaabayan, nagtatago na
gonggong talaga eh. Kung itong si Kibuloy, no, kung talagang naniniwala siya na siya po isang son of God ba talaga? Dapat hindi niya ilalagay po sa pahamak ang kanyang mga alipuris mga kabayan, ang kanyang mga kakulto. Kung nakita man yan ngayon, or sigurado tayo, nakita talaga yan ni Kibuloy ng mga kabayan. Kung nakita man yan ngayon ni Kibuloy, dapat mag-isip-isip po itong si Kibuloy. Kasi si Tory mga kabayan, si General Tory, sabi niya, iginigit niya na hindi siya aalis dyan po sa compound ng KOJC hanggat hindi niya nadadala or nakita ito pong si Kibuloy mga kabayan. Diba? Sabi niya sa balita lately lang or last po sa recent na balita na sabi po ni Tory hindi siya aalis po dyan sa KOJC. Naglagay na nga sila ng advance post mga kabayan. Diba? Every sa kanilang mga gate, sa ilang gate ba lahat sa SMNI o dyan sa KOJC, lahat po ng gates mga kabayan pinaglalagyan ngayon ng mga post. Yung post na yan, meron pong CCTV. I'm not sure kung meron bang portable po na jammer mga kabayan. Hindi ko sure kung nilagyan ba ng jammer. Pero meron pong mobile communications, meron pong CCTV, at saka yan, marami pong mga pulis na dyan po magtatambay mga kabayan. Kasi nga, di ba nung una, sinabi po ni Tory, kapag mayroong lalabas po dyan sa KOJC, hindi na po pwedeng papasok sa loob mga kabayan. Hindi na daw pwedeng papasok sa loob. So kapag ikaw ay lalabas, hindi na pwede po makapasok. Kung nandyan po sa labas, hindi rin po pwedeng papasok mga kabayan. So sila po ay binigay ito ng mandato ni Tory na ganon. Para sure sila kung sino po yung papasok mga kabayan, makikita nila kaagad yan. Kasi sila po ito i-checkpoint. Ngayon, ang taga-KOJC, humingi silang tulong. Di ba nanawagan sila ni Pulong, nanawagan sila ni Baste, kay Duterte, kay Sara, pati nga si Senator Amy Marcos mga kabayan, tinawag na rin po nila, pati rin po itong si Bato. Pero ang dumating doon mga kabayan, ito pong si Bato. Kasi nga kung isipin natin, ano bang magawa ni ano bang magawa dito ni Baste? Si Baste, wala namang kwenta, tanga naman yan eh. Puro lang po yan ngaw-ngaw mga kabayan, puro lang ngaw-ngaw. At meron po sila itong giitan, parang hindi pagkatindihan po ni Tory. 'Di ba sinabihan niya na kanya pong sasampal ng mga kabayan. So kahit anong gawin po ng taga-KOJC na panawagan doon kay Baste, hindi po yan pupunta si Baste doon po sa KOJC, lalong-lalo na nandun po si Tory. Kasi yun po ay takot mga kabayan. Yun po ay takot. Yun pong si Baste. Puro lang po yun, ngaw-ngaw. At saka ano rin po magawa po ni Digong. Si Digong wala na pong power mga kabayan. At marami na rin po mga taga Davao na hindi na po naniniwala ngayon kay Digong kasi nga sila po ay nabalatan ngayon. Marami na pong mga kasong nalaman at saka mga katiwalian pong ginagawa si Digong noon na ngayon po ay naglabas sa mga kabayan. Marami na po. So unti-unti na po sila itong nawala na po ng mga followers mga kabayan. Diba at sinaw po na si Sara? Si Sara pa, gonggong yun eh. Walang kwenta yun kahit papunta doon makabayan sa KOJC. Kasi nga itong si Tory talagang magaling ho yan, matikas ho yan at hindi po yan takot makabayan. Hindi takot si Tory. Diba pumunta po si Bato makabayan? Ano bang nagawa ni Bato doon? Diba wala? Kahit anong pilit po na pinakausapan ni Bato, ito pong si Tory makabayan, dahil nga na-serve na daw nila, na-serve na daw yung warrant of arrest. So after that, pwede na ito silang umalis makabayan. Pero iginit po ni Tory na hindi sila aalis doon. Hindi sila aalis kapag hindi nila makita po itong si Kibuloy. Ganun po katapang itong si Tory makabayan. Tingnan nyo, isipin yan, si Bato na po nagkipag-usap sa kanya. May nagawa ba si Bato? Wala. Ang sabi na po ni Bato na by hopefully daw soon magkaroon na dito ng hearing makabayan dahil daw dyan sa nangyari po na sabi pa nga nila sobrang overkill makabayan. Kung overkill daw last time na pag-serve ng warrant po ng mga kapulisan natin, ngayon daw 2 times na overkill makabayan. Ang dami daw. Ang dami naman talaga eh. 2,000 isipin niya, 2,000 lahat. Parang nanood tayo ng parang pupunta na doon sa giyera makabayan. So talagang ang dami talaga. So sabi nga ni Tory na 2,000 lahat lang at 2,000 lahat po ang bilang ng kapulisan na kasama niya makabayan. Kasi nga 'di ba kasama doon yung taga DSWD, meron po ditong researcher, meron po doon sa yung sa first aid po na team nila at saka marami pang ibang makabayan. Saka nandiyan po yung SAF, nandoon po yung mga kapulisan natin diyan sa Davao, so marami talaga. Kasi gustong-gusto na po, seryoso na po itong si Tory na makuha po itong si Kibuloy makabayan. Pero yan po'y kasalanan.
Kasalanan ho yan ng taga-QOJC. Bakit hindi na lang po nila i-hand over, i-surrender po ito si Kibuloy? Tapos, ang problema, 'di ba? Hindi pa magkakatruma po yung yung mga tauhan na diyan makabayan. Tapos ang worst pa dito, dahil nga nalaman nila na susugod po yung kapulisan natin, ngayon ginamit nila yung kabataan makabayan. Na-trauma daw yung mga bata. 'Di ba? Na-trauma daw yung mga bata. So ito po yung brainwash nila ang kabataan nila, yung mga bata dyan sa loob. Kasi alam nila na hindi kasi susugod yung mga kapulisan natin kapag nandyan po yung mga bata makabayan. Pero ginamit pa rin po nila, mga gunggong talaga eh. Sana yung lahat po ng mga membro to ng QOJC, sa nakita po na si Ivan, sana dapat susunod lang po tayo sa batas natin. Kasi alam niyo rin po sa inyong side na inyong poon na sinusuportahan po na Manyakis, meron siyang kaso. Meron pong nagreklamo sa kanya. Dapat siya po ay lilitaw dito at saka harapin niya po ang kanyang kaso doon sa korte. At dyan niya po makamit ang kanyang justice kung sakaling mapapatunayan niya na siya po ay hindi guilty. 'Di ba mga kababayan? Lagi sila nagsisigaw sila lagi araw-araw na dapat justice justice for QOJC. Paano nila po makakamit po yung justice for QOJC kung hindi nila i-hand over ito pong si Kibuloy? Paano makabayan? 'Di ba? Tinatago pa nila eh. Alito po nakakatawa makabayan. 'Di ba nanawagan po sila kay Pulong? Si Pulong na nagbigay ho doon ng pagkain sa taga QOJC lang po makabayan. Si Pulong nabigay po ng pagkain sa taga-QOJC at saka nabigay po ng mga laruan daw sa mga bata na doon makabayan. Pero hindi man lang niya naisip po yung kapulisan natin na bigyan po ng mga pagkain makabayan. Ang ibig sabihin niyan, itong si Pulong, siya po ay congressman. Supposed to be, siya po ay congressman sa pangkalahatan makabayan. Ngayon, lumalabas, ito pong si Pulong, siya po ay isang congressman only sa taga-QOJC. O sa kanila po mga alipuros makabayan. 'Di ba? How about po sa ibang tao? Mga kababayan ko, sa lahat po na nakita po kasi Ivan, isipin nyo ngayon, nakita na ho natin, itong si Pulong, congressman lang po siya doon po sa taga-QOJC at saka sa mga maka-DDS. Ang iba, wala makabayan. Hindi ho yan nag-isip po si Pulong sa ibang tao. Even though na kanya pong constituents, yung mga kapulisan na yan, taga Davao ho yan. Constituents po niya makabayan. Pero inisip ba niya? Wala. Doon na po siya nabigay po sa taga-QOJC. Diba? So yan po'y nakakaduda. Alam po nila kung saan po itong si Kibuloy makabayan. Lalo na yan pong si Digong. Diba? So ipakita ko po sa inyo. Before ko i-reveal sa inyo, yung picture po makabayan na talagang nagpasindak. Talagang nagpagulat at nagbigay po ng stress sa lahat po ng mga QOJC members. Sa picture na yan, mamaya ipapakita ko sa inyo. But before that, ito po yung napag-usapan ni Pancher. Ito po ni Bato de la Rosa makabayan between General Torres at saka yung si Torion po ang legal advisor po ni Kibuloy makabayan. For more details, let's watch this. Ano bang ginawa, sir? Hindi pa ako nag-imbestiga. Mag-imbestiga pa ako nito. Ipatawag ko pa sa Senado kasi mahirap din kung basihan ko lang yung anong narinig ko dito, anong narinig ko doon. Baka mamaya, sabi daw, 5 ang namatay. Ngayon pala, isa lang. Pero ilan ang manakuyapan daw na, 4, 5. So magkakaroon ng ulit ng hearing, sir, regarding Yes, this one? nagkakaroon ng Senate, pag-adto nimo din to facilitate the negotiation between the police and Kasi QOJC? in-interview kasi ako kanina, tapos sinabihan ako na yung mga membro doon ng QGC bawal lumabas, bawal pumasok dito sa kanilang property. So that's my very concern. Bakit ganon? Kasi property nila ito eh. Hindi man ito pagmamayari ng gobyerno, pwede mo silang bawalan na pumasok at lumabas. Dapat nasa konstitusyon natin yan, yung freedom of vote, di ba? Freedom of movement. Kailangan makamove. Kung may violation doon, Sen, may violation. Ha? May violation. Konstitusyon, kaklaro sa konstitusyon, hindi mo pagbawalan yung tao sa kanyang movement, lalong-lalo na kung kanyang property yan. Di ba? Pero sa imong pagsulod again, About, sir, insight. What did you talk? Ano na pag-usapan, sir? Wala na pag-usapan namin doon is that I am advising both parties. Si General Torre, Atty. Torion on the other side, at saka si Ma'am, yung head nila dito sa QGC, that mabuti tag-usap sila.
At sabi ko, you continue your communication. Importante, mag-usap kayo, huwag nyo putulin yung communication nyo para meron kayong meeting of the minds palagi, hindi yung walang komunikasyon. So I hope maganda development yan, nag-uusap sila. But they were not put out, sir. Sabi ni General Torre, meron lang daw sila sinusundan pa ng mga heartbeat na may dalas lang equipment na mag-determine ng heartbeat kung pinakamalala up to 20 meters daw sa below the surface. May namumonitor pa sila. Di sabi ko, sige, tapusin na ninyo para matapos na ito. Senator, Pero may advice ka, sir, na stay here forever. pero as we speak, ongoing pa negotiation nila ni Wala naman, nagkaintindihan naman sila na nagkaintindihan, meaning mag-pull out na lang. Hindi, nagkaintindihan na tuloy yung kung saan yung hinahanap nila na mayroong heartbeat. So, gagawin na ngayon yan, to be transparent, and advise them na kailangan both parties kasama, represented doon sa searching group na pupunta. Para, Sir, advising Pastor Kibuloy to surrender? As a senator po. yes, kasi meron naman warrant talaga galing sa korte. We cannot hide forever. So, at saka kawawa rin ito mga tao natin dito na nagsasagripisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Yung lang naman sa akin. Kung ayaw niya, wala tayong magawa. Sir, walang It's his intervention. call. Sa akin lang, kung pwede. Tinanong mo ako Kung pwede, mas maganda sana. Sir, walang intervention yung committee ninyo sa nangyari ngayon, sir? Are you waiting Meron for the nga hearing? investigation. Ah. Meron nga papatuloy ko nga yung hearing. Balik ko sa Manila, patawag ko yung hearing. Kailan po? Wala pa akong data kasi tinignan ko pa yung secretariat ko kung saan ang available na room, yung availability. Sir, pero ano expected outcome ng investigation this time, sir? Yun na lang, in aid of legislation. In aid of Yan legislation. naman, tingnan natin yung anong mga batas na dapat nating ayusin para hindi maulit yung ganito. Sinabing So you see this- implementation of service of warrant of arrest, dapat merong limitasyon kung hanggang saan. Kung execution of search warrant, dapat meron man yan, pero klaruhin natin ang gusto. Senator, after mo naman yung mga LGC member at Pastor Kibuloy. Yes, suputado ko sila. Ang mga kababayan ko yan, yung nadabaw yan. Kung nasasaktan sila, nasasaktan din ako. Sir, 3 months Diba? daw po sila dito magsistay. Sabi sa akin. Wag mo lang. Kung 3 Dala na months, silang lutuan, sir. pwede silang lutuan. So, tanungin natin kung kasama ba yan sa warrant o para sa dala-dala nila. Kasi very questionable na action yan kung they will stay here for 30 days unwelcome. After the service of warrant, dapat withdraw na sila. Hindi na pwedeng, hindi kasama sa court order na i-occupy nila itong area. Hindi kasama sa court order na i-control nila itong area, na hawakan nila. Ano yan, martial law? Na yung property, private property, kusama na lang kukunin. Sir, does this look like SOP of the DNP? What's happening right now? The Stellar... If I am the chief PNP, this will not happen. I will make sure that the police operational procedure is being followed. Senator, natapos na kasi yung search nila kanina pa. Bakit babalikan pa? Meron daw silang na-monitor pa na heartbeat. Heartbeat. Sabi nila heartbeat na makadetermine kahit na sa ilalim ng lupa. So hanapin na yung heartbeat na yan. So putahan nila kung saan yung heartbeat. Baka heartbeat ng palaka yun doon sa ilalim ng lupa. Heartbeat na. Sir, after 13 hours na operation, wala pa rin. Masasabi ba natin na pakyas kung sa Bisaya pa, Senator? Ako wala na huli, pakyas. Kung wala na huli, pakyas. Is this also a failure of intelligence po, sir? Hindi accurate ang intelligence mo kung hindi mo nahuli yung target mo. Di ba? Okay. Pasaway talaga mga kabayan. Natawa ko na sa sinabi niya, kung siya pa lang daw ngayon yung chief of police po, hindi daw yung mangyari mga kabayan. Kung sabi niya, kung ako lang yung chief of police, hindi ko hayaan daw na mangyari yan. Walang mangyari ng mga kabayan na ganun. Siyempre, normal talaga yan kasi nga protektado nila itong si Kibuloy mga kabayan. Di ba? Gunggong talaga eh. Matawad ako to kay Bato Makabayan. Alam naman natin po na siya po ay senador ni Kibuloy. Ito na po si Digong, di ba? Sa panahon po ni Digong Makabayan, protektado nila itong si Kibuloy. Di ba? May kaso ba si Kibuloy sa time ni Makabayan? Merong kaso. Pero yun po ay na distance Makabayan. Kasi nga yun po kinontrol daw di umano
ni Digong. Kontrolado lahat po ni Digong, mga kababayan. Sabi niya, kung siya daw yun ngayon ang naging chief of police, hindi rin mangyari. Siyempre, protektado niya itong si Kibuloy at hindi po yan makakasuhan, mga kababayan. So, di ba ang sabi po ni Bato na 3 months pala magstay po yung kapulisan natin dyan sa compound ba? Sabi mo yun sa compound. Kung dyan po sa compound, mga kababayan, 3 months sa loob. So, ibig sabihin, ang kanilang outpost, mag-stay sila dyan for 3 months, mga kababayan. Baka paglabas na po ng mga kapulisan natin, membro na po ng QOGC. Di ba? So dapat lang talaga, yan po yung magandang ginawa ni Tory, mga kababayan. Basta akin, approve yan, Sir Ivan. Pero itong si Bato, tayo po'y manawagan sa kanya na dapat on public, siya po'y mananawagan directly po sa taga-QOGC at sabihin niya, sana po sa mga kababayan ko dyan sa Davao, sa taga-QOGC, ilabas nyo lang po itong si Kibuloy para wala na pong problema, para harapin niya ang kanyang kaso. Dapat ganun, Bato. Dapat manawagan ka sa taga-QOGC. Hindi po yung protektahan mo, ganun, naawa ka kasi mga taga-Davao to. Diba? Pangit yan eh. At saka sa kanyang plano po, diba sabi niya may plano siya na mag-hearing, mga dahil po sa nangyayari dyan sa QOGC ngayon, mag-hearing naman po. Expect ko natin, yang pong hearing po ni Bato, magiging show na naman po yan ng QOGC, mga kababayan. At saka ang masasabon doon, ang mga kapulisan na naman po natin. Expected na ho yan. Doon yan babanat po itong si Bato, mga kababayan. Kasi hindi siya makakabanat dyan. Doon siya babanat, doon po sa Senado. Diba? Expected na ho natin yan. At saka, alam niyo mga kababayan, ito kasing QOGC, meron silang na picture. Ito na po, ipakita ko sa inyo. Meron silang na picturean. Meron silang na picturean na kung saan meron pong patch dito ng flag po ng US, mga kababayan. Isa po, hindi naman kasi isa. Actually, 3 yata, if not mistaken, 3 or 4 ba yun? Meron kong picture mamaya, ipapakita sa inyo, mga kababayan, na kung saan, ito po mga kababayan po natin po ng mga sundalo, may nakalagay po dito na patch, isang patch, mga kababayan, ng US. Lahat sila talagang nawindang, mga kababayan, nawindang lahat. Kasi nga, bakit po mayroong isang Pilipino na naglagay po ng flag dito po sa kanyang dibdib, mga kababayan? Yan po ay patch po sa US na flag. Talagang nagulat sila at saka marami itong mga ugong-ugong na mga balita na hindi ba daw itong naglagay po ng flag nito isa pong Interpol, mga kababayan. So yan kaagad ang kailangan nasa isip, Interpol daw yan or baka CIA na nandyan po, sumama po sa raid po, kasama po si Torres at saka may nakita ko na picture, mga kababayan, meron rin pong isa. Pero ayon po doon sa nag-comment dyan sa baba, 4 daw lahat ang nakita po na meron pong ganun po ng mga patch, mga kababayan. 4 daw lahat. So sila to ay nag-isip agad na baka ito ay CIA. Pero bakit naman sila matatakot? Bakit naman sila dito mabigla? Meron pong kaso itong si Kibuloy sa US. Siya po ay wanted sa US, ito pong si Kibuloy. Bakit naman po kayo matakot po o saka magtanong na bakit meron pong naka-US po na flag kasama po ni Tory, mga kababayan? Okay nga yan eh. Kasi nga, di ba, hinahanap rin po si Kibuloy ng taga-US kasi meron siyang kaso ng mga kababayan at saka siya rin po ay wanted. So normally, talagang siya po ay dadakpin rin po ng taga-US. Sa akin, wala problema. Walang problema yung mga kababayan. Kahit sumama pa yung, mas okay nga yan sa akin eh. Okay nga sa akin, nandyan po yung Interpol, na pumunta rin po yung CIA para po hanapin doon sa Kibuloy, mga kababayan. At saka sila po ay tutulong dito po sa mga kapulisan ho natin. Dapat dadakpin na po yang si Kibuloy. Mga kababayan ko, okay lang ba sa inyo na sumama o na sasama po kay Tory ang CIA at saka ito pong yung Interpol, mga kababayan? Please comment sa baba. Sa babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So before tayo magpatuloy, mga kababayan, isa naman natin. Nandyan po si Severino Calov, hi to Edna Pastrana, Elizabeth Siles. Nandyan po si Antonio Payos, Sarah Bertman Blag, Emily Timaho, Rick Ramos. Nandyan po si Ding Cristina Sordilla, hi to Jewel Meleton, Nemi Hasigawa. Kasama rin po natin si Teresita Tomelewan, Daldet Pasamonte, Angelita Holsinger. Hi to William Esteban Verdugo. Nandiyan po si Myrna Borromeo, Lucita Tolentino, Baby Macdoms Nunamod, Alicia Leak, Gorgonia Angala, Caroline Campos, Gaiselda Langbat, and hi to JRN.
Okay, so mga kababayan ko, I thank all of you. Narinig nyo na po na itong INC ay idinawit po ng taga-KOGC mga kababayan. Yes, idinawit po. Kasi nga, di ba, galit sila ito kay General Torre mga kababayan. So napag-alaman nila, ito palang si Torre, ang kanyang relihiyon mga kababayan, membro ho siya ng Iglesia ni Cristo. Yes, membro po ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Kaya lang, inuudyukan kasi dito ng taga-KOGC ang INC. Sabi lang mga kababayan na ganun, na naniniwala sila na hindi po ganun ang taga-KOGC, katulad po ito sa ipinapakita daw na ugali ni Torre mga kababayan. Taliwas ng ugali ito kay Torre. So pero alam ko rin po, ang panawagan dito po ng taga-KOGC, gusto kasi nilang uudyukan ang INC na magalit po dito kay Torre mga kababayan. Diba? Correct ba, I'm wrong? Yan po ang iniisip lang ngayon at gusto nila pong idadamay po yung INC. Kasi nga, membro na ng INC, itong si Torre mga kababayan, dapat daw susupilin or dapat daw or anumang gustong ipagawa po ng taga-KOGC sa INC para po itong si Torre ay aalis na po dyan sa Davao mga kababayan. Taga-INC, okay lang ba sa inyo? Okay lang ba sa inyo na kayo na lang po idinadawat ngayon ng taga-KOGC? Gusto kasi na makabayan na na makipag-collab. I think ito po ang aking nasa isip, no? Gusto nilang udyukan po yung INC. Gusto po nila na makuha po yung sipatsa ng taga-INC kasi daw hindi po maganda ang ginawa daw na or ipinakita po na ugali ni Torre Makabayan na bilang membro po ng INC. May tinanong ako, kanina Makabayan, before po nag-vlog si Sir Ivan, tinanong ko po yung ating viewer po na isang member po ng INC. Sabi ko, ma'am, may tanong na po ako. Tungkol kasi dito sa issue po ni Torre. Si Torre, isa po siyang INC, member po ng INC. Si Kamanalo ba? Pinapakailaman ba niya yung trabaho sa labas po ng membro po ng INC? So sabi po nating viewer makabayan, naintindihan niyo po si Ivan. Sabi niya na si Ivan, hindi po ganoon si Kamanalo. Mabait po na tao si Kamanalo. Kung ano man ang iyong trabaho sa labas, hindi niya po yan pinapakailaman. Ganon makabayan. So kumpirmado po, hindi po makikialam ang INC dito po sa ginagawa po ni Torre Makabayan. At saka hindi na po talaga dapat. Bakit? Si Torre, siya po isa pong alagad po ng batas makabayan. At not just alagad po ng batas, siya po ay general. At saka ginampanan na po niya ang kanyang tungkulin makabayan bilang pulis. Kasi ginserve na po niya ang warrant of arrest. Pero bakit naman po gagamitin po ng taga-KOGC ang INC makabayan? Diba? Gunggong talaga dapat i-separate ho nila yan. At para po maintindihan natin makabayan, ipakita ko sa inyo, ito pong kanilang press conference. Ang kanilang press conference makabayan, ilan na nga yung nanood doon? Tapos sabi pa kanila, diba 8 million daw sila makabayan? 8 million daw sila? Pero ang nanood po sa kanilang press conference, hindi man lang umabot po ng 100,000 makabayan. For more details, let's watch this. Meron akong information na kuha tungkol kay Torre. Ang sabi nila sa akin, as soon as he sat as dyan sa Pro 11, nag-meeting siya. Ang meeting niya, mga members ng Kapulisan na INC. No? Ano yun? Kung hindi samba yun, ano yun? No? Ang dinig ko, ang tema nung ang tunog nung meeting na yon very divisive, no? Parang ba't ka magmi-meeting ng ganun, 'di ba? So nakikita ko na this man, no, this story, kasi si Ka Eduardo, napakabuting tao niyan, napakabuti talaga. At saka yung mga close, I have some of my closest friends are from the iglesia. And then I told them, guys, you know what, yung sinabi ni Torre during the Senate hearing, I told them, sabi niya, simple minority lang ang KOJC. Paulit-ulit niya sinabi yon. Then I had to play it back kasi they couldn't believe that he said it. What did he mean by that? No, derogatory. Parang minamaliit niya ang KOJC. So, hindi ko na lang papansinin yung pang-iinsulto niya na yon. Kasi siya, it's really more indicative. Mas pinapakita kung sino siya, 'di ba? Na ganun pala, no? Minamaliit mo ang isang religious congregation, 'di ba? Ganun ang ugali mo. Tapos therefore, ang message na sinasabi ni Torre, pag maliit lang kayo, kahit na pwede kong gawin sa inyo. Pero parang Separation of church and state. oo, dapat yan. Pero alam ko hindi naman po ganito ang gawain ng mga taga-iglesia ni Cristo. Sa aking pagkakaalam, they are fair and just. No, mababait po yan.
Pero medyo kakaiba ata ang galawan nito si... Hindi nga ako makapaniwala na sinasabi iglesia si si General Torre. Kasi alam mo ako, 18 taon ako sa pagiging supervising producer sa telebisyon. Kalahati ng empleyado ko mga iglesia. Kaya naman pumapasa sila kaagad sa akin noon. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom, hindi nangangalunya. Lahat ng kabutihan ng pagiging Kristiyano nasa kanila. Kaya hindi ko maintindihan kung totoong iglesia ito si Mr. Torre, dahil alam ko hindi pinapayagan niya ng simbahan, lalo na ni Ka Eduardo, no? Mataas ang respeto ko rin sa mamang yan eh. Ngayon, ewan ko lang ha, baka nagkakamali ako, pero alam ko... Siya tiwalag? Kasi sabi mo, iba yung mababait, yung mga taga-iglesia ni lahat. Cristo. Maniwala Parang ka. medyo naiiba yung kanyang personalidad. Pero ang tanong dito, no, tanongin natin yung mga taga-INC. Kung ganito ba talaga yung ugali nila. Kasi ito si alam natin na hindi turo ng INC yung mapang-api sa kapwa. So, si Torre po, bakit po pala bintang, walang modo, sinungaling, isang general na pahamak at vindictive? Ang tunay na INC po, dahil ako po, mga kamag-anak ko po, mga INC, mababait sila. Katulad na sinabi ni Sir Jay, walang bisyo at madasalin and all that. Pero dito, kabaliktaran yung nakikita natin kay General Torre. Ang INC, kinikilala yung mga turo ng Panginoon, gumawa ng mabuti. Bakit si General Torre ganito? Bakit ganito po, General Torre? Once again, tanong po sa mga taga-INC, ganito po ba ang ugali ng Iglesia na Cristo? Hindi po natin alam, kami po ay nagtatanong lang. Tanga to makaabayan. Napakatanga na to. Diba ganun sila mang uto ngayon? Gusto kasi nila na magalit po yung INC dito kay Torre makaabayan. So, tingnan nyo, ang ibig bang sabihin, ang gusto ng palabas sa makaabayan, na ikaw po ay, dahil po ikaw ay membro ng INC, at alam po natin po, mabait po yung INC. Kapag membro ka pala ng INC, at saka ikaw po ay isang alagad po ng batas makaabayan, hindi po nagagampanan po ang inyong trabaho. Diba? Meron pong warrant of arrest po ito si Kiboloy. Siya po ay wanted. Fugitive, siya po ay isang inakasan po na ng manyak makaabayan. Tapos sa tingin niyo ba, babaliwalaan ho yan ni Torre? Siya po ay general. Siya po ay regional director dyan sa PRO 11 makaabayan. Kapag mapapakita kasi ng itong si Torre na may pagka-soft makaabayan, makikita kasi po ng kanyang mga tauhan na, uy, ating general, soft naman pala. Hindi natin to, yung parang hindi susunod makaabayan. Kapag meron pong i-utos itong si Torre, dyan po sa kanyang sa hanay po ng kapulisan sa makaabayan, hindi siya susundin. Kasi napapakita siya dito ng soft makaabayan. Gusto kasi ng taga-QOGC na soft rin po itong si Torre. Well, in fact, hindi po ganun po ang karakter ni Torre. Siya po ay matapang makaabayan. Mabait siya as an INC. Pero ginampanan na po niya ang kanyang trabaho bilang isang general, bilang rin po isang alagad po ng batas makaabayan. Diba? Gunggong talaga eh. Ganun sila mag-isip. Ganun po sila, mga taga-INC, mga kababayan ko. Ganun po sila mang-uto. So wag kayong magpadala dyan makaabayan. Inuuto na po nila yung mga membro po ng INC. Para ito po, para makuha nila ang sempatya ng INC. Bakit? Di ba sila po dito po ay nagpaplano po makaabayan na magmarcha daw papunta ng Malacanang. Magmarcha sila papunta ng Malacanang. Di ba yung hindi pa po nangyari yung rally. Hindi pa po nangyari yung pag-raid makaabayan. Di ba inunahan na nila yung kapulasan natin, sabi na, unahan daw nila itong si Torre makaabayan. At saka nanawagan po sila, 8 million daw lahat, ang kanilang membro, magmamarcha papunta sa Malacanang. Pero ano nangyari? Naunahan sila ni Torre makaabayan. Tapos nanawagan sila, sabi na 8 million daw na makaabayan. But before pa tayo, magpalabas po na itong opinion, ipakita ko muna sa inyo itong sinabi po ng kanilang head dyan sa INC dyan po sa KOGC makaabayan. For more details, let's watch this. Ito ngayon ang magiging tema ng presko na ito. Sa buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako. We are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Tonight, the whole of the kingdom of Jesus Christ, I'm already calling
lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo kasi dire-diretso na to. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. Tayo na. Hindi tayo aalis hanggat hindi bababa. Hindi ako nananawagan ng hair follicle drug test. Dahil alam na ng buong Pilipinas, na buong mundo kung anong kang klaseng tao. This time, Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise up. At wala nang karapatang mamahala pa ang presidente ngayon. You don't have the right. Kailan ba yan mangyari, ma'am? People power kayo. Wala na kayong people, wala na po kayong power. Kasi kapag gagawa kayo ng people power, kailangan nyo po, unang-una, mahawak ninyo ang mainstream media. Pangalawa, kailangan nyo pong mahawakan yung kapulisan natin at kasundaluhan natin. Pangatlo, kailangan rin nyo pong mahawakan yung mga dilawan at yung mga pinklawan. At panglima, kailangan rin pong mahawak yung mga simbahan natin. Kaya nyo bang mahawakan yan? Ngayon pa nga lang, di ba merong kayong vlogger na nanawagan ngayon sa mga pinklawan, mga dilawan, na makipagkulob ng makabayan. Mga viewers ko dito na mga pinklawan, okay lang ba sa inyo? Makipagkulob kayo doon sa taga DDS. Nanawagan eh. Sino nanawagan? Si Ivan? Si Dada? Itong si Ole? Si Banat Bay? Nanawagan mga kabayan sa mga pinklawan. Huwag niyong kakalimutan na binabalahura kayo lagi po ng banateros mga kabayan. Mga kababayan ko na mga pinklawan, mga dilawan, alam niyo rin po ang ginawa po ng banatero sa inyo. Lagi kayong binabanatan yan. Lagi kayong binabalahura yan. Di ba? Tapos nanawagan sa inyo na makipagkulab na kayo. Nakatawa naman. 8 million lahat? I don't think so. Bakit si Ivan? Doon pa nga lang sa nangyari kahapon mga kabayan sa meron kasing forum. Merong forum na nangyari, ito po'y pinangunahan ni Harry Roque mga kabayan. Yes, meron po. Ang tawag doon ay Maisog Leaders Forum. Doon sa forum mga kabayan, nanood ko doon sa kanilang forum, natawa ako eh. Kasi ang mukha po ni Harry mga kabayan, talagang devastated, talagang halatang walang tulog, talagang sobrang dito, yung kulang na po sa energy mga kabayan. Talagang doon na sila, parang ganun na, wala, sa isip niya kasi siguro wala na sila magagawa, talagang sila po ay lagapak dito. At unti-unti na po silang inaalisan po ng mga followers mga kabayan. Bakit may nasabi sa Ivan? Di ba sabi lang 8 million? Nag-meeting po yung Maisog Leaders Forum mga kabayan. Bakit doon kay El Bigotillo na meron siyang subscriber po na 84,000 mga kabayan, only 150 ang views mga kabayan? Isipin nyo yan, 84,000 ang kanyang followers. El Bigotillo, lagi ho yung kasama po sa Maisog Rally mga kabayan. Lagi ho yung kasama, nagka-cover po sa mga forum po ng mga Maisog Leaders. Nandun siya mismo, sa nag-cover po sa forum mga kabayan, only 150 ang kanyang views. Isipin nyo yan, nasaan na po ang inyong sinasabing 8 million ang inyong mga membro dyan sa KOJC? Ibig ko sabihin na wala sila ng gana. Doon po sa DCAR, di ba ilan na mga kabayan sa DCAR, ang kanilang ginawa po na press con, hindi ka umabot ng 100,000. Doon rin po sa doon rin po sa kanilang account sa YouTube na Sunshine Media na bago ngayon, hindi nga umabot ng 100,000 makabayan. Tapos sasabihin niya dito, 8 million daw sila lahat. Paano nyo makumbinsi si Sir Ivan na 8 million ka lahat po ng mga membro dyan sa KOJC? Huwag nyong otoin ang mga tao. Baka nga hindi kayo umabot ng 500,000, di ba mga kabayan? Hindi ka umabot ng 500,000. Kapag kayo magrarally, ilan lang po? Hindi umabot ng 40, hindi ka umabot ng 50. Nasaan na ang inyong mga membro? Ang ibig sabihin, nag-alisa na mga kabayan. Nag-alisa na ang mga membro kasi sila po ay mga sinungaling kasi. Hindi nyo mapapatalsik si PBBM. Kahit pupunta kayo doon, at alam ko rin po, talagang pupunta kayo doon. Pero alam ko po na hindi po ganun kayo kadami na pupunta sa Malacanang.
Hindi, kasi kailangan nyo po ng maraming supporter, kailangan nyo po ng power bago nyo magawa ang inyong people power na iniisip, yan po isang paltik na people power. Alam nyo ba yung paltik makabayan sa Bisaya? Yan po isang paltik na people power. Walang people, wala rin pong power. Diba? Manawagan lang kayo po na itong si Kibuloy lalabas na. Lumabas na at saka harapin niya ang kanyang kaso. Manawagan rin po kayo na sana mag-resign po bilang isang vice-presidente yang si Inday Sara kasi wala pong kwenta yan. Mas siguro hahanga si Ivan sa inyo. Gagano ba yun? Magtamas pa yan sa inyo si Ivan at saka mag-handsalute pa yan sa inyo si Sir Ivan. Diba? So anyway, shout out rin po natin. Nandyan po si Nonsky Pasamonte, Victor Rovin, hi to Elsa Hoffman. Nandyan rin po si Jonitz Jax, Wing Wing, hi to si Mizu LV, Gerald Villanueva, Rosalie Cartera, Evelyn G. Reyes from Paris, hi to Victoriano Cadinas, and hi to Cadinas family na nandyan sa Dasmariñas, Cavite. Kasama rin po natin si Bibian Torney, Ani Hoson, shoutout daw sa lahat ng mga membro ng INC. Marami nga pala ito, no, mga viewers po ni Sir Ivan, mga INC. Hello po sa inyo. Siyempre, shoutout rin po sa lahat ng mga Katoliko at saka sa mga kababayan po natin na mga Muslim. Assalamualaikum. Hi to Nestor Potian na nandyan sa Stored Norway. Hi to Dioselin David, G. Mangira from Plaridel, Bulacan, and hi to Evelyn Garcia. Nandiyan rin po si Ashin, Esmer Bacolod, and hi to Jelyn Cason. Isa na po natin. Nandyan po si Edmond Ramos of Celia Heights, Subdivision Burgos, Montalban, and hi to Maria, Teresa Romero, at sa pamilyang Romero, pamilyang Panibio, at pamilyang Arsiga. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Mike Abbey. For more details, let's watch this. Huwag naman yung masyadong nililindang ang mga tao. Pinapalabas nyo, argabyado kayo. Warrant of arrest. Kaya nagpunta dyan. Hindi naman ng mga yan namamasyal lang eh. Tama lang yung ginawa ni General Torres na ipatupad yung warrant of arrest. Gusto niyo kasi kayo ang masunod. Gusto niyo batas niyo masunod ng mga member ni Kibuloy at mga opisyal. Di ba? Hindi pwedeng ganun. Hindi kayo above the law. Nandito kayo sa Pilipinas. Philippine law ang masusunod. Hindi yung inyong katigasan ng ulo. Sintabi na po. Ang tigas ng ulo niyo, ang feeling niyo kasi kayong hari dito eh. Kayo masusunod, kayo ang tama. Hindi pwede. Merong court order. Ayan, may dumating yata mga VIP rito. Ano, continuous, hindi po, mukhang sa basa ko kay General Torre, gusto na talaga nilang bantayan 24 hours ito at hulihin talaga. Hindi pwedeng hindi. Although, itong SMNI at yung kailang mga vlogger, iba ang pinasasabi. Kaya kayo mga nanonood, maging marunong po kayo. Hindi po sila hinaharas. Kung hindi, ipinatutupad lang yung warrant of arrest. Pinipigilan nila yung mga pulis. Alam niyo, mabait pa nga itong mga pulis eh. Alam ba niyo sa ibang bansa, sa Europe, Amerika, Canada at malaking mga bansa, hindi pwedeng pigilan ng sibilyan ang mga otoridad pag may warrant of arrest. Sa Amerika at sa malaking mga bansa, hinuhuli ang mga sibilyan pag pinigilan mo yung galaw ng PNP sa warrant of arrest o galaw ng pulis. Dito lang sa atin eh. Hinarang nila naman, pinilit nilang hinarang. Pinagmumura pa nga kung ano mga pinagsasabi. Kaninang umaga, yung boses ni Nori. Grabe. Papakilala kayong anak ng Diyos, pero kung pagsalitaan yung mga pulis, ganun-ganun na lang. Di ba? So, tama po yung ginagawa ng PNP. Dapat huwag kayong umalis dyan hanggang hindi nyo nahuhuli si Kibuloy at yung kanyang kasamahan. Huwag kayong matakot dyan sa mga taong yan. Ang kanilang ginagawa dyan ay para proteksyonan si Kibuloy. Ang ginagawa nilang yan ay para hindi sumunod sa batas. Isipin mo mga anak sila ng Diyos pero nagmumura at hinaharas yung pulis. Di ba? Ano yun? Ito mga angkor ng SMNI at mga vlogger nila, puro panlilinlang. Pinapalabas nilang sila kawawang-kawawa. Grabe. Kalokohan yun. Kayo ay sumunod sa batas. Under kayo ng Philippine law. Kung wala kayong respeto sa ating pulis at sa ating Pangulo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero ang batas, dapat yung respeto. Kayo, ang batas ang masusunod, hindi kayo. Ang piling nyo, argabyado. Kaya nakita nyo, walang sumusuporta sa inyo. May mga mamamahayag ba nagsuporta sa inyo? Yung kanina nga nananawagan pa, lahat ng mga mamamayang Pilipino, military at police, at mga Muslim, may mga binanggit pa siya, mga kapalit na Muslim. Suportahan nyo kami, inaargabyado kami. Walang dumating kahit isa. Kasi nga, alam ng matitinong Pilipino,
alam ng matitinong organization sa gobyerno, local and national, at mga pribadong sektor na walang karapatan silang makialam dyan dahil yun ay problemang personal ninyong grupo at saka ni Kibuloy. Warrant of arrest ito. May kaso siya. Hindi, walang isyong pampolitika ito. Walang kinalaman ng politika dyan. Ayan po. Ayan, nandun pa rin nanatila. Ayan, nagkukumpulan pa rin po. Nandun sa loob. Hindi umaalis yung mga pulis. Ulit-ulit na nananawagan sila na lumabas na. Ba't talabas? Hinahanap nga. Gusto kasi nitong mga taga-Kindam, yung grupo ni Kibuloy, sila ang masunod. Pag ayaw papasukin yung pulis, gusto nila mangyari yun, huwag pumasok. Hindi pwede. Lagi pinagmamalaki pribadong sektor. Kahit saang bansa sa buong mundo, pag may warrant of arrest at may hinahanap, government property o private property, papasukin niya ng mga otoridad. Walang pwedeng humarang dyan. Ang humarang dyan dapat kasuhan ng obstruction of justice. Ang haharang sa warrant of arrest at mga otoridad na nagpapatupad dapat hulihin. Ito pa sintabi na, sa aking pananaw at observation, dapat hinuhuli lahat ng nandyan na humaharang sa warrant of arrest, humaharang sa pulis. Dapat hinuhuli at kinakasuhan. Babait pa nga itong PNP natin eh. Kahit sila pinagmumura ng harap-harapan, pinapagalitan ng harap-harapan, hindi sila napipikon. Focus sila sa trabaho nila. Sa ibang bansa, hindi pwede yan. Gagawin nyo sa ibang mga pulis, sa ibang bansa, na may warrant of arrest, haharangan nyo sila. Tinan mo yung FBI pag nag-ooperate sa Estados Unidos. Huli lahat ang nasa loob ng bahay. Pag kinakailangan. Pag may pumalag at may humarang, huli din, kakasuhan nila. Ganun ang dapat gawin. Dito sa grupong ito ni Kibuloy, dapat gano'n na ang gawin ng gobyerno. Lahat na haharang dyan sa pagpapatupad ng warrant of arrest, hulihin, imbestigahan. Pag may nakitang ebidensya, kasuhan sila. Kasi obstruction of justice. Kasi warrant of arrest ay court order. Trabaho ng pulis yan na inatasan ng korte. Yun po yun. Okay? Itong aking sinasabi, yan po ang kailangan eh. Wala akong sama ng loob sa kanila. Wala akong sama ng loob kay Kibuloy. From day one, mula pa nung araw, lagi ko sinasabi, dapat sumunod ka sa batas. Dapat harapin mo ang kaso mo. At sa korte kayo magpaliwanag at ilaban ng inyong karapatan tungkol sa kaso. Hindi sa labas ng korte, hindi press conference, hindi sa ganyang klase. Gusto nyo kasi kayong masunod. Harangan ng pulis. Pinagre-resign nyo si Pangulong Marcos. Gusto nyo mang people power, wala namang kayong tao. Ngayon, pinatutupad ng batas, ayaw nyo. Dahil nga kasi, hindi kayo naniniwala sa Philippine law. Hindi kayo naniniwala sa mga otoridad. Abay, sino kayo? Napakaliit na porsyento nyo. 110 o 115 million ang Pilipino. Wala pang gahibla ng buhok, wala pang gabuhok ang pwersa nyo. Napakaliit yung pwersa. Gusto nyo kayo masunod? Pambihira kayo, ha? Hindi pwede yun. Tulungan natin ang ating mga otoridad. Tulungan natin si General Torre, General Marbil, Secretary Abalos at buong gobyerno sa pagpapatupad ng batas, mga kaibigan. Kayo na mga nanonood, nakikinig sa buong mundo. Naniniwala kayo hindi sa kasong ito, pare-pares tayo. Ang paglilitis at malaman kung guilty o not guilty sa korte, hindi sa ganitong klase. Hindi dapat pigilan at hindi dapat binabastos ang ating mga pulis. Pag binastos mo ang naka-uniforme ng pulis, dalawa ang binabastos mo dyan. Yung uniforme na institusyon at yung pagkatao ng mga pulis na nagpapatupad ng warrant of arrest base sa court order. Yun po yun. Di ba? Ang style nyo kayo ang tama. Kanina, grabe yung salita ng ayaw ko na iparinig sa inyo. Kasi hindi ka tanggap-tanggap na nagpapakilala silang anak ng Diyos pero yung mga bunganga nila at mga salita nila, grabe, below the belt. Ayun ngayon, mukhang nagutom yung mga polis. Hindi nila na supply ng pagkain yung mga polis na nandiyan sa loob. Mukhang hindi aalis itong mga polis para hanggat di nahuhuli si Kibuloy. Pinasok na yung buong compound, hinahanap pa rin. Kanina pa silang nananawagan ng suporta mula sa mga kung kanino-kaninong sektor. Ni isa walang dumating. Kasi nga naniniwala ang mga Pilipino na matitino, tama ang ginagawa ng pulis. Ipatupad ng warrant. At mali as in mali ang ginagawang pagharang at ginagawang pagbatikos. Dahil sinasabi private property, hindi kayo nakakaintindi kasi. Iulitin ko, kahit saang lugar sa buong mundo, pag may warrant of arrest, ipapatupad yan sa government property or pribadong sektor. Ang pinapalabas nila, oy, amin ito compound namin ito, bakit nyo kami pinasok? Amin ito at
Lugar namin ito, bakit kayo nandito? Aba, grabe ka pala. Di ba? Katangahan sa rule of law. May court order nga, hindi naman pupunta ang pulis. Ba't naman kayo pupunta ng pulis kung walang warrant of arrest? Ba't naman kayo lalapitan ng ganyang karaming pulis kung wala silang kailangan sa inyo? Ang kailangan nila si Kibuloy at yung 4 na kasamahan. Ilabas nyo yan, isuko nyo. Ha? Yan ang napala nyo. Kagabi, nag-press conference kayo. Nananawagan na kayo na parang inciting to sedition na. Gusto nyo mag-people power na. Pinagre-resign nyo si Pangulong Marcos. Pinalalabas nyo sa Malacanang. Sino kayo? Wala kayong kapabilidad na gawin yun at wala kayong pwersa at kakaunti kayo. Eh ngayon, ano nangyari? Kayo ang pinasok ng pulis. Ngayon, reklamo kayo. Ay yung pagpasok ng pulis, may warrant of arrest. Legal na legal. Yung inyong people power at pagpapaalis sa ating Pangulo, dala lang niya ng galit kasi saradong isip nyo. Pero kailanman, hindi mangyayari yan. Dahil majority ng mga Pilipino sumusunod at sumusuporta kay Pangulong Marcos. May respeto sa Philippine law. Tamang proseso ang pagpapatupad ng batas. No one is above the law. Okay, so thank you so much nga pala no sa ating mga viewers, mga nag-comment dyan sa baba na hindi ko po na shout out. So thank you so much. Hopefully sa ating next na vlog, masyadot ko na po kayo lahat makabayan. Okay? So anyways, yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa person na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagsusumamo po kami na tulungan mo kaming mahanap ang tamang paraan upang malutas ang aming mga problema. Pakiusap na ipadama mo pong muli sa amin ang iyong pag-ibig. Nananampalataya po kami sa iyo at alam naming binabantayan mo po kaming lahat. Nalalaman mo po kami na ay nasa isang malungkot na sitwasyon. Diyos na siyang nagtutustos at nagmamahal sa amin. Pakiusap po na dinggin mo ang aming mga panalangin. Panginoon, naway pagpalain mo po ang lahat ng pamilyang Pilipino. Pakiusap po na patuloy mo silang akayin at ingatan. Ito po ang aming dasal ngayong araw. Sa ngalan nating Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.